Ay, magandang gabi mga boss. Ha? Magbigay ho tayo ng ano dito kay Idol Vlogcaster Armandin, ano? Mayroong 51,000 views to. Ito yung kahapon itong Duterte nahihibang na sa ICC. Ayaw magpatingin sa psychiatrist. O, pakinggan natin to. Bigyan na ho tayo reaction dito, mga boss, ha? Isa sa idol ko to si Idol Armandin. Oh, magaling at saka walang lahat, no? Hindi siya Marcos, hindi parang pag mali, ba? Yung mga vlogger, di mga ano sino. Buenos tardes, damas y caballeros. Sa mga mayaman, they call it cognitive impairment. Pero sa atin, in simple terms, naloloko. Yun lang yun. So, yan ang subject of debate ngayon ng mga eksperto, ng mga lawyers dyan sa International Criminal Court. Kasi kiniklaim ng mga lawyers ni Duterte who are paid for 150 million monthly na hindi daw ito fit to stand trial kasi meron. Utang naman, depensa naman kasi yan. 150 million monthly, tapos yun lang ang depensa mo, kupal man. Hindi fit to stand trial. Ang puta klase Marami dito niyan Kung ganyan lang ang depensa mo, marami dito niyan. Tsaka ito mga friend, kung yan ang depensa mo, putang na. Maraming pwedeng gumawa niyan. Sabihin, kliyente namin, di fit to stand trial. May sira sa ulo. Ang kaso, crimes against humanity, ganun ang depensa mo. Napakahina naman ng ICC pag pinalusot nila yung mga ganyang klaseng depensa. Lahat na nakakulong dyan, yun ang magiging depensa. Makakawala pala tayo pag baliw-baliwan tayo, di ba? O, tuloy. Cognitive impairment, siyempre, pag mayaman ka, may pa-cognitive impairment ka. Pero kung mahirap ka, kulong ka. O doon sa barangay ko sa Zamboanga City, simple lang yan. Nahihibang ka na. Oh, yun nga Pero itong ginagamit nila, naloloko ka na. Kaya nga, Idol Bud, kung pwedeng gamitin pala yung naloso ko, di marami nang nakalaya rito. Maski sabihin mong hindi ka pa matanda Ba't 80 anyos lang ba nahihibang, nababaliw? Di ba? Kagaya si Duterte, dating baliw na yan, di ba? Mas lalong nabaliw. Para sa akin, dating baliw. Murahin mo yung Diyos, sira ulo mo. Pati yung Pope, murahin mo. Tapos, di ba, nileleche nga niya human rights. Anong human rights na yan? Wala yan. Di ba? Sira nga ulo tapos gagawin mong depensa, di ba? Pati nga ICC, minumura niyan di ba? Tapos ngayon sabihin mo, baliw. Dating baliw na yan. Baka Naloloko ka na, ha? Oo. Kaya, ano yung si Linda Walton? Linda, na black ka? I don't know. Nobody from my group block you. And I would like to appeal to others na moderator dito, now helping us moderate. Don't block anybody, ha? Don't block anybody. Everyone is free. Basta argument based lang. Wag naman yung iniinsulto na talaga bawat isa. So hindi tayo nagbablock dito sa page na ito, Linda Walton. And I apologize. Yun ang kaibahan ko sa kanila. Ako, pag alam kong tanga, binablock ko na basta yung Duterte, pumapasok dito na kung ano-ano sinasabi na ganyan-ganyan, binablock ko na. Mahirap magpaliwanag kasi sa tanga
Tanga na nga ang gagawin mo pa, di ba? O, yung pagtanggol mo yung kahayupan ni Duterte, malaking katangahan na yan, di ba? O, ba't mo pa papatulan yan? O, di ba? O, tuloy. Guys, kung meron man na siguro medyo overprotective sa akin na mga iba pang mga moderators natin na nagpapatulong tayo. So, attention ha, all moderators, no blocking, ha? No blocking, wag nyo itanggal yung mga posts, let it remain kasi open tayo dito. Hindi tayo nahihibang dito. Linda, open for discussion. This is a marketplace of ideas. So, hindi ka naman, Linda, nakikita pa naman namin na you said, yes, I was blocked. So, maybe sa previous mga posts, pero ngayon I see your post. So, sana, Pero minsan naman, please check your yan, tama, sabi ni Rosama Narumi. Yes, everyone, we are free for dibayan tayo. Tama, wala tayong agenda dito, Rosana Narumi, we are not either for Duterte, Marcos, Leni Robredo, Isko, o sino pa man. We are just for the love of country. Lahat yan, may pera sila para sa mga vloggers nila, pero ang inang bayan, walang pera Walang pera sa inang bayan. At ang taong bayan, wala rin pera para magbayad ng PR, magbayad ng mga vloggers. Kaya tayo yun. Tayo yun. Okay. Okay. So, sana ba tayo? Okay. Ito na nga, ang crux of the matter is ginagamit nga ng mga Duterte lawyers justifying their 150 million a month fee to ang dahilan na ito daw si Duterte ay he is mentally unfit. Kumbaga pinatigil na kanila yung hearing, yung pre-trial hearing last September 23 by saying na meron daw diferensya sa utak si Duterte at hindi na ito fit to stand trial. At dahil dito, kinancel na nga yung ICC, yung pre-trial nila. Di ba, inaabangan natin yun. Dahil daw meron daw ito cognitive dissonance o whatever, ganun. So, at hindi na ito makaka-attend o makaka-stand trial, kaya dapat daw itigil yung trial. And eventually, gusto nila kung ma-establish talaga na naloloko na talaga si Duterte, kung na-establish na flip na talaga si Duterte, itong dahilan ginamit nila sa petition nila last August 28, humingi sila ng indefinite adjournment sa pre-trial proceedings due to what they said was his cognitive impairment in multiple organs. So, nahirapan na siya. Nahirapan na yung utak niya. Bato, pag lumusot itong dahilan ni Duterte na ito rin ang gagamitin mong dahilan para ka makalusot. Magtimang-timang ka rin. Hindi naman nakukuha yung timang sa edad. Meron nga dyan, kabata-bata, may sayad, di ba? Sara Duterte, tingnan mo, halatang may sayad, di ba? Sabi nga ni Tulfo, baliw. Tuloy. Marami sila tuloy. Hindi kaya ito karma? Karma catching up sa dami ng pinatay niya, 30,000 gabi-gabi minumulta siya ng mga imahe nung 30,000 na yun. Pati yung mga anak nila na naiwan nila, mga nanay, lolo, lola, ganon, mga uncle, auntie, ganon, asawa. O hindi kaya karma na yan. So pero sabi nila
cognitive impairment in multiple domains. Kaya daw, this limits the former president's ability to actively participate in the proceedings. Wala lang siya depensa. Kaya kung sasagutin, Puta na, kung yan ang depensa niya, akong puta, hindi ko babayaran ng 150 million yan, demonyo. Eh, pwede na kumuha rito sa, maski na kagagraduate na lawyer eh. Sa bagay, wala na nga talaga i-depensa yan eh, dahil inamin naman na niya eh, di ba? Inamin na naman na yan, nagpumapatay siya, lahat eh, aminado naman na siya, ano i-depensa na yung gagong yan? Lalo si Bato. Tinuro si Bato. Yung Bato, death squad din yan, no, di ba? Tuloy. kung tatanungin, nag-order ka ba na-orderan mo ba si Bato para pumatay? Hindi ko maalala. Na-order mo ba si Ruina Garma maglabas ng pera? Hindi ko po maalala, Your Honor. Na-order mo ba si Bongo na patayin itong grupo na ito at maglabas ng pera? Hindi ko po maalala. Ganun lang. Kasi wala naman siyang sabi ni ICC lawyer or lawyer for the victims na si Nery Colmenares wala naman talaga counter defense si Duterte. Kaya ito ng the best. Pero ang gusto talaga nila mangyari dito parang mental instability as a ground for no trial, hindi na matuloy ang trial. Pauwi na lang kasi ilagay na lang sa mental hospital. Ilagay na lang sa mental. Eh kung gano'n nga, lahat na yung nandiyan dyan na nakakulong, yun na lang gagamitin depensa, pwede naman pala. Papauwiin, puta nga kalokohan yan, di ba, Idol Bad? Hospital, unfit to stand trial due to mental or instability or naloloko na. Topak, So topak. gusto nila eventually pauwi na lang. Pauwi na lang kasi wala na, flip na. Ilagay na sa mental institution. Kaya itong ICC, okay, tinigil nila, pinagbigyan nila, pinaniwalaan nila, okay, sige, sinabi mo sige, okay, they stop the trial September 23, pero nag-appoint sila ng forensic psychiatrist, a neuropsychologist, and geriatric behavior neurologist na nirecommend nila para suriin itong pagkahibang, naloloko na daw si Duterte. Sabi nila dapat daw ikuan ito, suriin si Duterte. To establish whether tama ba yung claim nila. So, as a background, ang forensic psychiatrist is a medical doctor specializing in psychiatry with comprehensive knowledge in legislation. Yan. In short, sila yung nag-examine kung talaga bang naloloko na. Tama, sabi ni Rolly Tonggol, insanity plea. Pero dito sila, hindi lang insanity plea later on sa judgment. Gusto nila ngayon pa lang, pauwi na kasi naloloko daw. Neuropsychologists are a specialized psychologists who focuses on the relations between brain and behavior. They assess and treats individuals with cognitive, emotional, and behavioral disorders which may be caused by brain disease, injury, or medical treatment. So, yun, in short, ganun pa rin. Iba lang talaga may kwarta, no? Maski na, puta rin so, tuloy. Flip pa rin, mental case pa rin. Not case. Cognitive, emotional, and behavioral disorders. A geriatrician and behavior neurologist na pina-examine rin kay Duterte with expertise in primary care for the aged and complex
interactions between brain and behavior, evaluates cognitive, emotional, and behavioral functioning. So, ganun. Pero ako, di ba, dati sinabi ko na, yan na pwedeng depensa ni Digong eh. Magbaliw-baliwan. Oo. Magsakit-sakitan. Come to the point, sabi ko na nga, pinakamagandang depensa niya, si buwang na yan, mag-hunger strike ka, Digong, paulit-ulit. Oo. Huwag ka nang kumain. Oo. Kaya ipakain sa'yo, huwag ka kakain, huwag ka iinom. Oo, di ba? Ayun ang pinakamabigat na depensa kaysa magtimang-timangan ka riyan. O, di ba? Bayani ka pa niyan. Hindi ako nakapasakop sa sabi mga sa korte ng dayuhan, mga ganun. Kaya ako, ayoko na kumain. I will not cooperate. Ganun. Kaya na si Kupalman eh. Kung ako yung sasabihin ko dyan eh. Rin, yung mga chine-check, yung mga matatanda na may problema na sa utak. May problema na sa utak, ha? Hindi lang naman matanda ang may problema sa utak. Marami dyan. Talagang, yung mga, gaya ng mga iba dyan, nagpapakamatay, hindi may problema sa utak, diba? Tuloy. Kaso lang, dalawa dito, ni-reject nila Duterte. Yun ang mabigat dito. Talaga, ano ba naman, ICC? Nireject daw ng Duterte yung dalawang doktor. Tuloy natin kay Idol Van. Nag-cite ng kung ano-anong dahilan. Ni-reject dahil daw yung isa nagtitik. Utang na, choosy pa. Choosy pa itong si Digong. Si Kupalman, ha? Anong klaseng... pag ganyan naman yung ICC, kayo nadidiktahan ng akusado, anong klaseng korte yan? Ha? Tok daw, yung isa, hindi daw magaling na eksperto. Ni-reject nila. Ha? Kasi, kaya nga, bakit kaya ni-reject nila? Baka, ang feeling ko, gusto ni Duterte, yung galing dito, sa Mandaluyong Mental. Kung ganon, anong klase korte yan? ICC, International Criminal Court nga yan eh. Oh, nadidiktahan kayo ng akusado? Anong klase yun? Hospital. Lulukuhan? Baka yan ang gusto niya na Pinoy. Siyempre. Pinoy expert sa mga loko-loko. Ha? Pinoy expert sa mga loko-loko. Iba ng Pinoy, sabi niya, di ba? Pero lawyer, pinili niya. Kahit may mga Filipino lawyers accredited sa ICC, pero pinili niya Israeli Brit. Di ba tama mga boss? Depensa mo, baliw. Hindi lahat ng mga kriminal, mga mamatay tao, sabihin mo lang, baliw. Dahil iba dyan nanungkit lang ng mangga, nakakulong eh. Nagkarakos, nakakulong. So, pakinggan natin itong TikTok ko. Ang ganda ito mga friend. Hindi ako membro ng Double Death Squad. Yan ang nakaupo niyan si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. And here he is again. Fix man, no? Mamatay man ako. Hindi ako membro ng Double Death Squad. Yan ang nakaupo niyan si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Patay kang bato ka. Pag yun lang papakita kay Bato, patay na si Bato. Tinuro na siya ng amo niya, anong ididepensa ni Bato ron. Kaya talaga si Bato, tatago na yan. Pangalawang araw na raw ngayon wala sa Senado. At hindi lang pangalawang araw yan, hindi na yan lilitaw. Oo. Hindi yan tanga para alam niyang walang kapanapanalong kaso. Pag napunta siya ron, magiging Digong na rin siya, hindi siya makakauwi. Buti si Digong, malapit na matigok, baka doon na nga mamatay. Kasi si Bato. Kaya sinasabi, kung anong ginawang pag-aresto kay Digong, yun din ang gagawin pag-aresto kay Bato. Bakit? Ano pa yung kaiba ninyo? Kaya talaga si Bato, hindi na yan lilitaw. Pwede na yan. Kung marami lang akong pamusta, pupusta ko yung lunete. Ito yung uupo ninyo, mga baliw. Siguro dapat gawin nila yung
ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino. Natawa ko kay Atty. Claire eh. Pag pinopokus yung mukha niya, tumatawa eh. Oh. Go ahead, make my day, Mr. Villanueva. Go ahead, make my day, Mr. Patay talaga tong bato na to. Kukupkupin ng gobyerno si Senator Ronald Bato de la Rosa kung may arrest warrant na nga mula sa ICC. Para kay Chief State Counsel Dennis Chan, pinakamadaling paraan daw ang isuko na ang dating PNP chief. Hindi raw kukupkupin ng gobyerno si Senator Ronald Bato de la Rosa kung may arrest warrant na nga mula sa ICC. Para kay Chief State Counsel Dennis Chan, pinakamadaling paraan daw ang isuko na ang dating PNP chief. Eh, talagang dapat naman na isuko na yan. Oo. Pero yun nga, mahihirapan na ho yan. Hindi na ho yan makikita at hanapang katakot-takot na naman ho yan. Sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gagawin kay Senador Bato de la Rosa sakaling isyuhan siya ng arrest warrant ng ICC. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Bagaman, wala pa silang nakikitang warrant sa ngayon. Nakatutok si Mark Salazar. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Buo kaya sweldo nito, maski absent, no? Sarap talaga pag nagago mo tao. 300,000 daw yata sweldo itong mga... Kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman Kasi baba, oh. sasabihin at ayoko rin malaman. Ang asawa ni Senador de la Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos. Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala ako na rin. Ngayon siya kakabahan. Sa dami na pinapatay niyang asawa mo. Ngayon kakabahan ka, huhuli niya asawa mo. Anong klase? Ha? Dapat nung ka pa kinabahan. Na baka madali. Kala nyo kasi wala nang katapusan eh, di ba? Kala nyo, agahari yung amo nyo. Ayan ngayon. Kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text eh. Sanay na sanay yan eh. Talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Puta, due process na nananawagan, tulungan siya. Ang daming pinatay niyan. Ikaw naman, haba na baba, oh. Ang bira talaga yun. Hingi ka ng tulong. Ano to mga boss? Anong kinalaman niyang mga nakaupong senador ngayon dyan ni PBBM sa pinagagawa nilang kaso nung panahon ng amo niya? Tapos ngayon manghihingi ng tulong sa gobyerno. Anong alam? Ay naku, ewan. Di parang kinusinti mo yung patayan na yan. Ganun ang lalabas niya. Kung ano, mabaw. Kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Maski pa anong sabihin ninyo na peke yan sinabi ni Boying na wala pa yan. Kumbaga sa hindi totoo yung sinasabi. Hindi na maniniwala si Bato. Maski sino pang ninyo. Dahil yun nga, hindi ordinaryong tao. Itong si itong si Boying Remulla, siya ang ombudsman. At sinabi niya nga, kumpirmado na meron na. Pag hindi ka, parang sinasabi na ni Boying, may warrant of arrest ka na, bata. Tanungin mo na kung saan nakatago si Bantag at nang hindi may kasama siya. Yeah. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla yung kopya?
Hindi po, sa telepono lang kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Third So, source. hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. Maski ano sabihin mo, John Vic, hindi mo na mapalilitaw si Bato. Ay ako. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And Dapat yung, dumating Dapat may talaga. hard copy. yung no? hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa. Kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest through Interpol. Aha. Parehong latag nga kay Digong ang gagawin. Ang problema, si Digong nakula po nyo. Nagulat ninyo si Digong. Nagulat na nung basahan siya ng warrant of arrest niya, napapaligiran na siya ng mga sundalo. Eto, wala pa nga Sinisigaw na ni Boying na, may warrant of arrest na, kumpirmado. Maski pa sabihin mong parehas din ang latag nung pagkakadakip kay Digong, tsaka dyan, ang gagawin dyan kay Bato. Wala na kayong dadakipin Tsak na magtatago na yan di ba? Hindi naman sira ulo yan para, naku, Diyos ko. Problema, baka doon magtago yan sa pinagtataguan ni Bantag. Hindi nyo na makikita yan. Kita ulo. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Pag lumabas ka na, Bato. Sabi nito si Amy, nananakot lang daw, tinatatakot ka lang naman pala. Lumabas ka na. Lumabas ka na, hindi totoo. Na may warrant of arrest ka, wala. Hindi nga malabas-labas ni Boying Tinatakot ka lang. Lumabas ka na. Pasundin mo na si Amy Marcos. Lumabas ka na, huwag ka matakot. Ba't ka natatakot ba? Sabi ni Attorney Israelito Torion, kung RA 90 Etong si Toron, wala pa yatang naipanalong kaso to sa mga Duterte boys Puro kulong 851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Base raw sa impormasyong nakuha ni Senadora Marcos, may mga testigo raw na aatras sa kanilang testimonya. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang... Bakit? Kinausap mo ba na mag-recant sila isa-isa? Ay nako. Ba't sigurado ka? Amy, kinausap mo ba yung mga testigo na mag-recant kayo isa-isa? Minsan yung isda talaga, hindi na pwede mahuli sa buntot no? Tuloy. Babaliktad. Dahil pre-measure, tinakot ang pamilya, at... Lintik yung saywar nito mga to, no? Kaya raw babaliktad, pinressure, tinakot yung pamilya. Baka kayo ang tumakot doon sa pamilya, kaya sila magre-recant. Baka kayo po may pressure sa mga testigo, kaya sila babaliktad. Alam po, sa anong klase ito? Niloloko nyo naman tao. Sa tangalusot yan, Amy. halos tinutukan ang asawa at anak. Nang tanungin kung sino ito, Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Ano na, tara na. Tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. si Orly Gutesa ang nagpakilalang dating Marines na nagsabing nagdala raw mismo ng pera na tinawag niyang basura
kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Nagka-interest din ako doon sa dinaldal ni Amy Marcos na yun. Sigurado raw siya na magre-recant yung mga testigo dahil tinakot lang daw yun kaya tumistigo. Di kaya Amy, sila Duterte tumakot sa mga testigo para mag-recant. Magkulab na tayo, mga friend. Siguro kala talaga nito, puro tanga tao no? Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless always. God bless Raul. Kala Tibaya, shout out ha. Raul ulit to. Si Ombudsman Boying kasi pinanervyos si Bato. Ayan, botak na si Bato. Wala Hindi pinapanervyos. Sinasabihan ka na Bato na may warrant of arrest ka na. Huwag matigas ang ulo mo. Ganun. 3J Shop naman. Ikaw naman, pinapatakas na nga ni Boying nang di halatado. Huwag mo namang sabihin pinanenervyos siya ni Poging Bato. Pinanenervyos niya si Poging Bato. Yun talaga yun Raul ulit to. Kalaban natin, make my day, Trillanes. Nasaan na si Bato? Sabi-sabi lang yun. Si Bato, meron pang rally yan. Ang tag dito. Interpol. Buisit! Gumanon pa yan. Rally. Kala, diba? Good evening, Kasani. Ang balusin mo ng talong. Ang batok ni Paring Bato. Nang matauhan na. Ang putragis na kalbo na yan. Hala, talungin mo na. Ang tarantado. Ang tarantado na yan, Kasani. God bless your family. God bless ka lahat niya. Michelle, Edwin, Mike, shout out my friend. Oy, happy birthday! Friend Amy Bingson, may you have many more birthdays to come. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hala, todas ka na, kalbo. Tago ka na. Talagang magtatago na yan. Bigat na nagtimbre. Ombudsman. Shelly J. Sir, shout out Ano nga ba mapapala mo nun? Ombudsman. Sa ginawa mo na yan. Shelly J. Sir. Kulang na lang, sungay, di ba, Karox? Mga abno. Tuwang-tuwa pa ang mga tanga na nagmumura ang puo nila. Tuwang-tuwa pa. Mga abno nga, gagawin. 3J show po nito. Alam mo, dapat nating kaawaan ang mga yan. Kasi talagang nagpaanod na sila sa pagiging stupid. Kawawa kasi nabulag sila at nabingi sa bagay. Pinapangaralan naman natin sila pero matigas pa rin ang ulo. Kaya nga sabi ko, di ba? Pag may nagko-comment dito na alam kong sira ulo, hindi ko na pinapatula, sira na ulo. Shirley J. Sir John Vic, Rimulya, baka naman papogi lang yung sinasabi mo. Baka umabot pa ng 2028, wala ka rin naikukulong dyan. Orwing Peña, shout out. Raul Villanada ulit. Naniniwala pala sa Diyos si Sara Topak. Pero teka lang, sino ang Diyos nito si Bibi? Si Satanas, sino pa? DJ Shop, sumagot Ibang Diyos po sinasabi ni Sara, hindi po ang Diyos na lumikha sa atin. Di si Taning. Kalat niyo, thanks. Kasani sa topic mo kay Sweetie. Ang astig ng boses at ang boses ay ulam na ulam. Sarap. Thanks again. At talaga, lintik ang boses niya, Parang kinikiliti yung ko Yupisa mo na shout out. Magandang kayo, kuya, sa mga kawaryos. Ano ba yan? Nakakadismaya ka naman? Ombudsman? Paano ka mapagkakatiwala? Ay, nako. O, sa dito mabait, shout out. David Alin Mendoza. Good evening po, Karos. Nakakatawa ito si Bato. Nang lumabas na ang arrest warrant niya, ay nagtago na. Ngayon, niya sasabihin yung bring it on. At ito naman si Digong, manduduro lang naman talaga yan. Ganun din ang mga anak niyan. Matatapang lang kasi, may mga bodyguard na kasama. Subukan sila lang maghamon ng isa. Tingnan tapang nila.
Matapang lang ang mga pagmumukha nila pero sa totoo po, mga duwag yan. Totoo. Bakit di ka tatapang? Putan, hawak mo yung militar sa Davao. Lahat, pati NBA, di ba? Sabi ni Arlen Stone, pati si Alpau, may sobre, kay Digong. David Ali Mendoza ulit. Tama po kayo, Karox. Nung sweet pa si BBM at si Sara Anging, ay sa kanya iniiwan ni BBM ang bansa bilang pangalawang panggulo. Totoo, di ba? 3JC po, sumagot ulit. At yan ang malaking pagkakamali ni Sara. Nasa kamay na niya ang opportunity, nakawala pa. Alam niya bibiyahe si BBM. Kung talagang gusto niya ang pwesto ni BBM, pwede nang gawin habang nasa ibang bansa ang presidente. Ginawa naman niya, nagrally-rally pa nga, di ba? Hindi na nagtuloy. Dapat pinag-aralan na niya mabuti ang gagawin. Suhulan ang dapat suhulan. Total, sky is the limit naman ang budget niya. At andyan ang China backup niya. Kasi Xerox, hindi pinapaintulot ng Diyos ang masama niyang mga balaking. Kahit itong 3 days rally nila sa ultimate goal is Kuwait, hindi rin yan magtatagumpay. Ngayon pang nabuking na sila. Totoo yan. Pero yun nga, 2 milyon daw yung iglesia ni Tocris, mantakin mo po. Ay, yan. David ulit, Karox, ang BF po ngayon ni Kitty Duterte ay si Vic Singson, na apo ni Sabit. Kaya kampi ngayon si Sabit sa mga Duterte, diba? Hindi kinikilabutan, putang na yan. Nako. Ramon Valencia, bossing, pag lumabas yan, or nahuli yan, malamang naka-head brace na yan sa ulo at baka wheelchair kasi overweight. Gagayahin niya si Launasan, Lacson, si Bantag. Ramon Valencia ulit. Sakto, bossing, napanood ko kanina si Atty. Claire. May mga resibo siyang pinapakita at pinagsasayahan niya ngayon ang pinasa panahon. AJ, shout out. Karox, ang yaman ng Pilipinas, Black Sun, valuable. Di ba? Maraming kayamanan ng Pilipinas. Yes, sabi niya. Black Sun can be worth something because it often contains valuable heavy minerals like gold, titanium, and thorium. The actual value depends on the specific composition, which varies by location, but its density makes it a concentration point for heavy minerals, making it a worthwhile area for prospectors to investigate for precious metal and other resources. This video shows a prospector test Black Sun for value. Haba. What makes Black Sun valuable? Gold. Black Sun is often associated with gold because both are heavy minerals that settle in the same place, such as inside bend of stream or behind large rocks. Other heavy minerals, Black Sun concentrates often contains other valuable elements that are physically or chemically separated from lighter sun during weathering and erosion. This can include titanium, chrome, tungsten, zirconium, rare earth elements, high concentration. Haba. The heavy mineral that make up Black Sun like magnetite tend to concentrate in one area, which is why prospectors look for it as an indicator of potential gold deposit. How to determine the value? Visual inspection. You may not see gold, but the presence of Black Sun can indicate where to look. You can pan the Black Sun to separate lighter materials and see if any gold flakes or nuggets remain. Assaying. For a more accurate assessment, a sample of the Black Sun can be sent
for assaying a process that use chemical analysis to determine the precise amount of valuable metals it contains. Smelting. Ayan. In some cases, smelting the black sand can be used to melt the heavy minerals together to see the amount of precious metals they contain. Ganun ba yun? Elizabeth Iscareo. Good morning, Sir Rox. Dapat nga, sinabay na yan kay Digong para di na sila maghiwalay forever. Total pareho silang may tapang na pumatay ng ganun-ganun lang. At ito namang mga DDS na mga Pro Duterte, di ko alam, bilib na bilib pa din sila dito. Ano na ba nangyayari sa mga to? At ito namang si Bato, total matapang kang tao, harapin mo. At ipakita mo, mga supporter nyo, di ka takot dyan sa warrant. Di ba, Sir? Oo nga, parang tanga ba to? Dati may makidi ka pa ngayon, putang nakatakbo-takbo ka pala, gago. Ha? Isabel Iscareo ulit. Sir Rox, pinaka-worst administration talaga, Duterte. Oo naman, sa kasaysayan ng ating bansa. At ito namang si Sara, wow na wow. Kung magsalita ito, parang teacher ng kinder. Anong klaseng vice-presidente ito? Tapos gusto nilang maging presidente ito. Buwang na ang babae ito. Wala na sa hulog ang pinagsasabi at pinagdidiin na nakinidnap daw ang kanyang tatay Digong. Hay, napakabobo talaga nito. Nasaan kaya ang utak nito? Kung wag ka nga, Elizabeth, hindi mo ba alam na yan ang bagong Snow White? Ano klaseng baliw? Ted, silang naman ang nagsasabing pwede ang extradition. Iba to. Yung iba, gaya-gaya na lang. Nagpapakatanga na lang ang SC dahil sa mga Duterte. Mananagot din kayo. Ted, ulit Sabi ng INC noon, di dapat makisausaw sa politika. Ano ang ginagawa nila ngayon? Bumibili pa ng mga boto. Kumakampi sa mga magnanakaw at mamatay tao. Yun nga, ewan ko ba dyan sa INC noon? Dapat yan, palitan na yan. Hindi na dapat niya iglesia ni Kulapo. Lowy Bulano, shout out. Good day, Karox. From Doha, Qatar. Always take care. Sana lahat makakulong na. Isama na si Marcoleta, si Marcobeta, Pitbull, walang gawang matino at walang respeto sa kapwa. Sa kapwa niya. Lalong nabababoy yung Senado. God bless always your family. God bless. Louie Bulano. Friend Shelby Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out mga boss. Sabi ni Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, shout out. Renjun Lagon, sabi ni Shelby, OS Rocks, di ba sabi ko naman sa'yo? Ito na naman tayo. Huwag kang masyadong tiwala at believe po sa amin. Ano po? Kasi, kung mahina-hina ang control mo ng high blood at cholesterol mo po, Sir Rox, di lang po talaga utak ang dudugoy sa'yo. Sayamot at sobrang samin pong ubod ng kikisig at sobrang angas ng mga kabitenyong tarin. Tawag-tawag sa Tia Delio. Kami pa ba, Sir Rox? Di ba yan po ang patunay sa dami na haba po ng pila na sinasabi nilang makakasuhan, Sir Rox? Tingnan mo po at kahit asong galisin o askal, di ba wala kaming mahuli at malapit na raw, ikaw naman. Bibigat po ng mga kaso niyan, puro Nobel. Pero tanong, Sir Rox, asa na nga? Di ba yung mga ordinaryong dekwador, pag na kwelyuhan, presinto at kulong po agad ang kaso. Pero ito, Sir Rox, track ng mga ebidensya, maliwanag pa po sa sikat ng araw, sa buwatan, partihan, ng mga pusakal, ng mga kriminal, pero asa po sila? Di ba para na lang po silang mga langay-langayan na nagkalat po sa daan? Si Bato-Bato Pik, takot madakma. Kaya hayun, nosyo na sa kanilang
ano, balik session. Sir Rox, talang ko lang ano po, paano po pumasa at umakyat sa pinakamataas na rango itong sundalong kanin ito? Hindi ko nga niyo. Kung siya po isang lampasot at isang duwag na bubuit, pakipaliwanag lang po, Sir Bato. Kasi di po ako makapaniwala na ang isang katulad mo po, ubod ng tapang at angas ng bunganga pag nasa Senado. Lalo't meron kang parang gustong tirisin, sayamot at suklam. Tapos ngayon, mukhang pati anino mo, naging invisible. Wow! Ano po meron at bigla ka pong naging isang duwag na bubuit. Aba nung time na kayo ang mga super sikat at di kayang matibag, di papatindak, di papadsindak sa kahit kanino. Pero ngayon, biglang umurong ang lubot. Lubot mo, sir? Alam ko po, dapat ang mga pulis, matitibay po ang dibdib at talagang matatapang, di ba, sir? Noon yun, ngayon kailangan makapal ang mukha mo. Kasi kayo kung frontliner sa gera. So, ang ibig sabihin, Sir Bato, tama lang po talaga, itawag sa batalyon nyo, mga dakilang pulis patola, di pwedeng isabak sa tunay na gera. Tapang at bunganga ang tanging pangontra. Ang mga kalaban, di sila uubra. Yan daw ang mandato na susundin nila. Utos ng pinuno, Madam Sapak Sara. Payo ko, Sir Bato, sana sumuko ka na. Di dapat matakot kung mapatapon ka. Doon daw sa dahig ay nagiintay na. Lubot na kulubot ay naiinip na. Si Bongo at ikaw, kanyang makakasama, palaging malungkot, laging nag-iisa. Ang siya'y makalaya, kay labong pag-asa. Ang dating kay angas, ubod ng tapang pa. Ngayon, walang silbi, basurang walang kwenta. Kalat niyo, karapatan ang masasabi ko lang dyan ay sa isang weak leader ay walang karapatang mamuno sa isang bansa. Patay tayo. Sa inidoro tayo papunta kung pangiwingiwi lang ang kanyang pangiwingiwi lang ang kayang gawin ng ungas na to. Dahil kalat nila talaga. DJ Siopo. Si Stone na naman ang topic natin, si Rox. Flavor of the month siya kasi naman itong si Stone hindi pinaghahandaan itong ICC. Ang tagal nang binabalaan niya si Sentry. Tapos ngayong nagtatago na, hay nako, ayan, binigyan na nga siya ni Remulla ng warning para makapagtago na, makapaghanda na. O ngayon, asa na ang daldal niya? Make my day, Trillanes, aray ko. Pero mali yun. Sa totoo lang, boying, mali. Parang masama amoy ko talaga dyan kay ombudsman, sa totoo lang. DJ Show po nito. Di ba sinasabi na nga ni Sentry na sa dahig magpapasko si Stone? Bakit wala siyang ginagawa? Ang tagal-tagal na sinasabi yan ni Sentry, tapos magtatago sa Senado. Hanggang kailan naman siya makakapagtago sa Senado, aber? Maganda yung Atty. Bueno. Baka makakasuhan pa raw itong si Tito Soto pag tinago niya yan dahil hindi daw mali, sabi ni Atty. Bueno. Ang galing yung Atty. Bueno. Rejection po, tawa-tawa. Sa sobrang yabang ni Gong Di sa Hong Kong, ayan, biglang nanginig ang boses sa ICC. Matagal na raw siyang hinahabol ng mga OED. Dinakip siya agad pag-land sa Pinas. Ang sobrang kasing yabang na islis niya, kaya nga wag kasing magyabang. Naming naniniwala sa kayabangan niya, di ba? Ako lang nga, hindi. Marami rin kami. Yeah. Nakita ko lang pagmumukha nito, ako hype to, wala to. Takalain mo nanalo, putang.
PJ Show po. Di naman tayo kay Sara Serox. Nasabi ko na ito before. She had the chance to become president last election pero nagparaya siya kay BBM. You cannot have that chance again. Hindi. Talagang si BBM, maski na sino na, I have nowhere else to go. Laban akong laban. Kinakausap siya na si Sara na nga. Hindi. Presidente gusto ko. O bakit? Sino ka naman kay BBM, Sara? Kung sa pagka-spoil lang, mas spoiled si BBM kay Presidente Marcos, di ba? Tsaka urig yan na pinanganak na may gintong kutsara sa ginto, sa bunganga. 20 taon na katira sa Malacanang yan, ano kayo, ungas? Kaya lang, disiplinado, ikagaya ninyo, mga Duterte kayo, wala kayo, mga bastos kayo, mga bunganga nyo, mga mababaho. O, tingnan nyo yung mga Marcos. Maski si Haba na Baba ganyan, narinig nyo na bang magmura yan? Hindi, di ba? Si Jaime, hindi. Wala kang maririnig na kababaho ng mga bunga gaya itong mga Duterte. Oo, di ba? Tuloy natin kay Trill J. Show. That's how the universe works. Once you miss it, that's it. Alam mo, kung nagpilit si Sara Duterte tumakbo noon, maglalaban sila ni Bongbong, masisira kasi Kamada. Nakakamada eh. Oh. Tapos na eh. Diba? Kaya nga doon ako kinabahan, 3J Shop, lumabas yung digong na gusto ko bago ako bumaba sa pwesto, makakita ako ng malinis na eleksyon. Subukan nyo mandaya, pahuli ko kayo sa pulis. Putangin na ako, tapos na yung eleksyon. Sinaywar na eh. O, kaya alam ko na yun. Tanong, bakit nagagastos ng bilyon-bilyon para lang makaupo ka sa Malacanang? Ang sweldo lang naman ng presidente, kakarampot lang. Kasi trilyon naman ang kapalit. Siya na ang mag-aari ng Pilipinas, kaya kaya niyang ibigay sa hilig ng China ang presyong tama. PJ Show ulit eh. Ang mga DDS naman, like Harry Roque, Kimo, Bato, Bongo at iba pa, natural makikinabang silang lahat pag si Sara na ang nasa Malacanang. Puta, fiesta galore sila. Wala nang uwian. Kanila na ang buong Pilipinas. Magagawa nila lahat nilang maibigan. Ginawa ng tatay niya, lahat ng ano. Ngayon, ini-speak. Ini-speak yun yung mga flood control. Putangin namin. Kung anong pagsasabi ng mga ulul. Bukas maganda yung topic natin mga friend. Hanapin natin yung kung ano-anong mga puro umpisa. Wala na nangyayari, no? Malamang sa alamang, alam mo na, Xerox, bye-bye na. Kaya mga ka-warriors, let us be vigilant talaga dahil nga kampo ng dilim itong mga DDS na ito. At wala silang magandang hangarin para sa bayan ni Katitim. Yun nga. Danilo Froilan, shout out. Simula na ang taguan, sabi niya. Marilo Pabianak, shout out Gandang tanghali po tayo sa mga ka-warriors. Naway manaig sa ating pamahalaan yung consistency sa pagtupad ng pagpapanagot sa mga nagkasala. Nakakalito sa ibang di nakasusubaybay sa mga paliwanag. Si Sir Blackjack naman, abog-abog mas mag-anunsyo. O asa na si Batunaw, tulad din ng nangyari kay Bantag. Until now, di pa maaresto. Para naman nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Kaper si Lapid. Saan kaya kuweba nagtatago si Bato? Sasama na yan kay Bantag. Erlinda Aquino, shout out ha. Kuya, tama sa sinasabi mo para kay Digong. Palamura, Manyakis, Bastos, Killer. Yun nga, Bastos eh. Teresita Guzman, shout out my friend. Good morning Sir Rox, mabuhay po kayo. Mabuhay Teresita Guzman ha. 3J Show po ito. Sir Rox, alam mo, kahit ganyan niya si Stone, may naging pakinabang din naman yan sa Senado. Huwag nating apihin ang Stone. Alalahanin natin na di lang minsan tayong pinatawa niya. Minsan nga na tayong inaliw niya. Minsan niya na tayong inaliw nang siya ay magluluhod
mag-iiyak. Napatawa rin naman niya tayo, di ba? Yun nga. Komedyante, animal na yan eh. Brother Elias Isyo, shout out ah. Oy, mission accomplished mga boss. John Dimango, my friend, shout out. Hanggang bukas po muli mga boss. Ay, nako. Ombudsman. Sa halip na masusurpresa si Bato, hindi na nagpapakita si Bato. Di ba? Wala na. Dagdag na naman sa hanapin ng gobyerno. Magandang gabi po mga boss. God bless na lang mga friend. Dasal. Ilang araw na lang. 16, 17, 18 sabi. Ako, kasama ako doon po eh. Baka agahan pa yan eh. Magulo yan. Good night.